Ito yung mga dahilan kung bakit nalulugi ang isang sari-sari store. Panoorin mo to. Unang-una na kaagad dyan, maling location. Ako na nagsasabi sa inyo, okay lang magkamali ka sa ibang bagay, huwag sa location ng sari-sari store. Bakit? For example, nagkamali ka ng design. Yung shelves mo, mali. Yung position mo ng opening ng tindahan mo, mali. Okay lang yun. Bakit? Kasi kapag doon ka nagkamali, pwede mo pang baguhin. Pero yung location ng tindahan mo, hindi mo na mababago yun. Kung saan niya nakapwesto, andun na talaga siya. So dapat pag-isipan mo ng mabuti yung location. Sabihin ko sa inyo, ito yung isa sa pinakamahalagang aspect na dapat nyo i-consider kung magtatayo kayo ng sari-sari store. Kasi yung location din yung magde-determine kung magiging successful ba yan o hindi. Meron akong isang tip kung naghahanap ka ng pwesto ng location ng tindahan mo. Tingnan mo yung mga nagpapaupa sa, kunyari online, kung nakalagay yung high foot traffic. Ibig sabihin po kasi nun, daanan siya ng tao or madaming tao dun sa lugar. Or best way possible is puntahan mo mismo yung location, i-check mo na lang. Makikita mo naman agad yun eh. Tapos na tayo sa location, next. Isang reason ng pagkalugi is maling paninda. Mangyayari lang to kapag hindi essential or hindi patok sa isang lugar yung binibenta mong product. Yung hindi nila pangangailangan sa araw-araw, yung community na pinagsiservan mo, na pinagbebentahan mo. Example nito is, halimbawa, meron kang frozen products na binibenta. Meron tayong video niyan. For example, yung mga hotdogs. Meron ka dong binibenta na yung brand mahal. Ang tendency nun, since ayaw nga ng mga tao, hindi sila bibili, di ba? Best solution dito is mag-survey ka sa lugar. Magtanong ka sa mga tao, makipag-usap ka. Kung ano yung gusto nilang product na mabibili sa tindahan mo. Ganun lang kasimple. Number 3 is hindi pag-i-inventory. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Meron akong video niyan, dalawa na. Panoorin nyo na lang. Andun lahat. Sabihin ko lang mabilis kung bakit malulugi ka kapag hindi ka nag-inventory. Siyempre kasi hindi mo malalaman kung expired na ba yung mga products mo, kung anong wala, kung anong meron. So ang tendency niyan, masisiraan ka ng products, ma-expiredan ka. Siyempre ayaw mo ibenta yun, di ba? So ayun, kailangan mo mag-inventory sa tindahan, essential talaga yun. Next is maling presyo ng paninda. Dalawang bagay yan. Pag masyadong mababa yung benta mo, may tubo ka pero konti, may chance ang malugi ka. Bakit? Kasi hindi lang paninda ang binibili mo, ang pinupuhunan mo dyan. Ang pinupuhunan, isama sa mga puhunan mo is yung tubig at kuryente. Kung may internet ka, kasama rin yun. Kung may renta ka, kasama din yun. So kung mababa ang presyo mo, tapos may mga iba kang bagay na binabayaran, talo ka doon. On the other hand naman, kapag mataas naman yung presyo mo, syempre, ang tendency niyan, hindi ka mabibilhan ng mga customer kasi mahal nga sa'yo, di ba? Nagawa ko ng video niyan, abangan nyo lang, subscribe to this channel kung paano magpatong ng presyo sa mga paninda. Next na pagkalugi is pangit na customer service. Ano ibig sabihin nito? Kunyari, hindi ka maasikaso, tapos medyo hindi ka magalang sa mga bumibili. Yan, isa yan. Opo, nakakalugi po yan. Mahalaga po kasi ang customer relation, lalo na sa hanap buhay natin na most of the time, nakakausap natin yung mga customer. Siyempre, pag masungit ka, ayaw nila dun, di ba? Lalo yung mga bata. Lalo yung mga bata na bumibili sa'yo tapos nakusungitan sa'yo, di ba? Hindi na yun babalik. Usually, yung iba dyan, matatakot. Kasama rin sa customer service yung kung gaano ka kabilis mag-asikaso ng customer. Pag sobrang bagal mo, tatatak sa isip nila yan na parang, mabagal dito, huwag tayong bumili dyan. Parang ganon. So, ayun, dapat maganda yung customer service, magalang, maayos makipag-usap para iwas lugi. Isang bagay pa is overstock ng inventory. Ito yung bunga pag hindi ka nag-inventory, yung overstock. Isa yan sa magiging dahilan ng pagkalugi mo. Next ng pagkalugi is, nasabi ko na ata ito parang 3 years ago na nagsisimula pa lang tong channel. Pagpapautang. Hindi ko na kailangan i-explain siguro, karamihan sa inyo ng subscriber natin na may tindahan din na nanonood sa channel na to. Alam nila yung reason kung bakit malulugi ka kapag nagpapautang ka. Pero explain ko pa din. Siyempre, pag nagpautang ka, yung product mo, binigay mo na sa customer. Pero yung pera, wala pa. Pero since nagpapaikot ka nga ng pera, hindi mo yun makapaikot agad dahil inutang muna nung customer. Ang tendency nun, paliit ng paliit yung puhunan mo, sa dulo, malulugi ka. Ganun lang po yung kasimple. So please, huwag kayo magpautang. Isa yan sa pagkalugi. At para sa huli ay, ang huling bagay na nakakapagpalugi sa'yo is, hindi mo minamanage yung pagod at stress. Nakakapagod din po itong hanap buhay natin, alam ko po yan. May pagkakataon makakaranas ka ng burnout na, kasi nga yun, tayo ka ng tayo,
makipag-usap ka sa tao, ganyan. So kasama talaga yan sa hanap buhay natin, yung pagod. Pero sabi nga ng nanay ko, no, hindi naman daw bumubukol yung pagod eh. Kumbaga itulog mo lang. Tapos pagising mo, gano'n ulit, laban ka ulit, trabaho ka ulit. Dito, feeling ko alam nyo na yung solusyon eh. Ganun lang kasimple, pahinga ka lang, labas kayo ng family mo, ganyan. Pwede pagkasarado or before ka magbukas, pwede yun. Importante din talaga kasi yung pahinga. Nakakalugi kasi yung pagod kasi kung baga kumikita ka nga, eh paano kung nagkasakit ka? Kasi nga sa pagod, di ba? Lagi mong tatandaan na kailangan mo unahin yung sarili mo. Siyempre, ikaw lang yung nagmamanage niyan. Kailangan lagi kang nasa top condition kasi ikaw yung nagmamanage. Kailangan masubaybayin mo ng maayos yung sari-sari store mo. Hanggang dun lang at hanggang sa muli, pag napapagod, magpahinga, pero huwag susuko. Subscribe to this channel at hanggang sa muli. So, sunod ulit.